Hey guys, Jerwin here, and for today's video, we are visiting Azerbaijan. Nag-book kami ng round-trip ticket via Wizz Air for only 410 dirhams. Mga 3 hours ang biyahe papunta ng Azerbaijan. Sobrang convenient. For the travel requirements, we prepared. Pagka-landing, diretso agad kami sa immigration. At ito ang naging process nila. Pinapunta nila kami sa small booth para ipakita ang passport at Emirates ID. And then, after that, rumekta kami sa smart machine to pay for the visa on arrival for $30 US. Card payment lang. After that, kinuha namin yung resibo. Balik kami sa immigration officer. Then, boom, pasok na tayo sa Azerbaijan. Walang hassle, sobrang bilis ng process. Perfect for UAE resident na gusto ng chill and affordable trip. So, andito na tayo ngayon sa airport. Pa-exit na tayo. Tapos sinundo na tayo dito nung kinuha naming magpipick up sa amin. Kumuha na lang kami ng magpipick up sa amin from the airport since hindi pa kami familiar sa location ng Airbnb na napili namin. May ibang options din kayo tulad ng pag-book ng taxi via Bolt application. Pero kailangan ng registered local number para makapagpabook. Travel time from the airport to Airbnb took around 1 hour dahil medyo traffic that time. Tip lang ha, if it's first time nyo sa Baku or kung gabi ang dating nyo, mas okay nang magpa-pick up na lang para iwas hassle. Okay. So, dito na kami ngayon sa van. As you can see, malaki yung van na nag-pick up sa amin. At least, hassle-free. Hindi na natin kailangan mag-book sa Yandex or tumawag ng taxi. At least dito, rekta na kagad. So, okay siyang decision. Ayun guys, so for this Airbnb, actually it's comprised of 2 rooms with its own attached bathroom. Meron na siyang dining and small kitchen. More than enough because alam niyo naman majority of the time hindi naman tayo magstay sa kwarto. Palagi tayo nasa labas, so sulit na. Pagdating namin sa Baku, dumiretso kami sa Airbnb na nabook namin. Unfortunately, since sobrang aga namin dumating, mga 8:30 AM, hindi pa available ang place na kinuha namin kasi ang check-in time talaga is by 2 PM. Binigyan naman nila kami ng option para ilapag muna ang aming mga bagay sa isang secured room para makapag-ikot-ikot muna kami. Yung Airbnb na pinili namin is just 5 minutes walking distance from the Nizami Street, kaya sobrang okay yung nakuha namin. Pagdating namin sa Nizami Street, breakfast agad ang una naming hinahanap. Nakita namin tong Colorit Resto. We checked their menu and pasok siya sa budget. Maganda yung pagkakadesign niya, very artistic. So, wasakin natin. So, yun guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Coloret. So, kakarating lang natin dito sa Azerbaijan. 9 AM, time check, it's 9 AM. So, first thing we did is to have a very good cup of coffee. So, let's enjoy. As you can see, yung mga napili naming pagkain ay nasa average na 10 to 12 manat. Kaya pasok naman siya sa budget. FYI, during this time, ang exchange rate ng Azerbaijan to UAE dirhams is around 1 manat is equals to 2.16 AED. So, medyo mataas ang value ng manat. Kaya tipid-tipid din pag nasa labas tayo. So, yun nga guys, dumating na yung mga in-order natin. Pakita ko lang para at least may idea kayo dito pag bumisita kayo dito sa Azerbaijan. So, ito, nagkakos lang to ng mga 12 Azerbaijan money. Tapos ito, clubhouse to. Ito, 11. 11 manat. For the shawarma, it's for 5 manat. Nag-order din kami ng mga cappuccino tsaka flat white. Around 5 or 7 manat. Not bad. Masarap siya, tsaka solid. So, pag nabisita kayo, I highly recommend na itry nyo lahat ng mga makakainan dito. So guys, ganito yung shawarma nila. Tingnan nyo. Kakaiba yung loob nila. Parang corned beef eh. Tikman natin. Sarap. Natikman na namin yung mga food nila. Honestly, on a scale of 1 to 10, where 10 is the best, I'd say mga 9. Para meron pa rin room for improvement. Sarap, grabe na busog ako. So dapat itry nyo talaga siya. Steak. Yes, honest feedback ha. Sabi nila talaga, masyadong maraming pangit yung sinasabi nila about Azerbaijan. Pero ako personally, ang ganda. Ang ganda ng tao. Ang ganda ng babae. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa funicular. Nag-Bolt taxi lang tayo papunta dito.
Tapos yung charge nila parang nasa mga 3 manat lang eh. So, hindi na siya masama. Actually, pagdating namin dito, na-check namin, hindi pa sila bukas. Hindi kami sure kung anong oras ba sila mag-uumpisa, pero we'll see. Alright guys, so medyo nakaakyat tayo na medyo may kataasan. And from this point, medyo kita na natin yung medyo kabuuan ng Baku. Hi guys! So, andito pa rin tayo sa Azerbaijan. Currently, andito tayo sa isa sa mga tourist attraction nila. Ang tawag sa tower na to, it's Flame Tower. Bakit? Just have a look! From Funicular, nag-ball taxi na lang tayo papunta dito sa Little Venice. Mula dito, magkakatabi na lahat ng mga landmark nila, like for example, Carpet Museum, yung mall, one of the biggest malls sa Azerbaijan. Mamaya ipapakita namin sa inyo yan para at least may idea kayo pag nabumisita kayo sa bansang to. Okay, so nalibutan natin dito yung mga natural resources nila. Ngayon, itatry naman natin yung mall. So, ang nakalagay doon sa spelling is, hindi ko sure kung Danis ba siya or Denis Mall eh, pero let's check it out. Ito nga pala yung mall nila dito sa Baku, Azerbaijan. Actually, nakakatuwa kasi napakaganda ng mga design nila dito. Hindi siya yung typical na square design ng mga mall and building. Pagpasok namin sa mall, dumiretso agad kami sa food court para mag-order ng food. Napansin ko lang sa halos lahat ng menu dito, hindi sila mahilig sa kanin. Mas preferred nila yung pizza or chicken. Malalaki yung servings nila, kaya naman yung pang-isa na order nila dito for pizza, pang-apatan na sa amin. Hey guys, so dito tayo ngayon sa Central Baku, pinakagitna ng Azerbaijan. Time check, it's 9 PM, grabe. Sobrang buhay na buhay ang street. Daming pagkain, daming inumin, and we're really loving it. Ito yung summer nila, pero iba yung summer dito sa Azerbaijan. Yung summer nila malamig pa din. Hindi man ako naka-jacket pero giniginawa ko sa loob. Tiis ganda lang talaga. Dito tayo ngayon sa Maestro. Siyempre, kapag nagpunta tayo sa ibang bansa, ang isa sa mga hindi mawawala is yung kape. So, for tonight, mag-order tayo at magta-try tayo ng kape nila. Sir, good evening. How are you? I'm fine, sir. I'm very good. Thank you for asking. I would like to have flat white. Flat white. And, yes. Also for hot chocolate. I guess, so mga kape nila dito hindi naman ganun kamahalan. For me, like for example, yung flat white cappuccino ranging between 5 to 7 manat. Hot chocolate, 5 or 6. So, sobrang okay na okay. Actually, yung kape nila dito matapang. And that's what I really like. Ang sabi dito, money is the root of all evil. So, cleanse yourself. Dahil dyan, maglilinis tayo. Maglalagay tayo ng piso. Okay ba? Ay, no problem man. So ito guys, nakuha na natin yung flat white choco. Ito siya. Ating tikman. Let's judge them all. Sa akin naman, hot choco ba yung sa akin? It's a hot chocolate. Sa'yo, cappuccino? It's a flat white. Masarap po siya. Yun lang. Masarap po siya. Bumili na kayo. Mas mura pa siya kaysa sa Starbucks. Red. Pag dadayo kayo ng ibang bansa, wag po kayong pumunta sa mga sikat na coffee shop. Sa mga tabi-tabi lang po. Support local. Wow! Support local. Syrup. Sir, natikman niyo na po ba yung coffee ninyo? Hindi pa. Baka pwede niyo naman pong tikman para ating ma-judge. And how was it? Masarap. Masarap po! After namin magkape, we decided to go back sa Airbnb namin since maaga pa bukas ang lakad natin for the tour, and also it's been a long day. While on our way, may nakita kaming mga local na nagja-jamming sa gilid ng kalsada. Grabe ang boses, buong-buo. Pakinggan natin. Oh, child, don't you come back no more, no more, no more, no more, no more. Don't you come back no more.
Oh, I'm an old woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I can't see you said so. I gotta pack my things and go. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way. 'Cause I'm gonna get back on my feet someday. But okay, you said so. I think I gotta pack my shit and